purihin at ipagdiwang ang marangal na pangalan ni Santa Ines na matimtiman, malinis sa kalinisan, sa kalinisan, sa kalinisan. Puslit na ang kadiliman sa kapaligiran, di natanaw ang ilaw sa dalampasigan. Tanging ilaw ng lampara ni Tanay sa karinglan, isang mangingisda magdamag na sa karagatan. Ano pat ang dinaranas ay sadyang kabiguan, dahil ni isang huli sa lambat ay wala man lang. Tumingala, nanalangin sa kalangitan, sinambit kapag kuwan, may isda sanang masumpungan. Di kaginsa-ginsay, nabalot ng itim na ulap, bigla na lang lumuha ng mainam ang kalangitan. At sunod-sunod na dumagundong mga kulog at kidlat, nabalot na ng lungkot ang buong karagatan. Nang humupa na ang kaganapan, nabanaag ni Tanay ang aandap-andap na liwanag. Kaya't agad-agad niya itong nilapitan, isang imahe ng birhen sa batya ay nakalulan. Agaran niya itong tinali sa kanyang bangka, hinatak pauwi na mayroong tuwa. Hila ang pag-asa ng naiuwi niyang Santa na magbibigay sigla sa buong nayon niya. Kalat na ang liwanag nang sumapit sa dalampasigan, kaya't agad binuhat Santang natagpuan. Ngunit laking gulat, di maiangat sa katubigan, kaya't agad tumawag ng mga kasamahan. Tatlong maginoo ang sa kanya ay lumapit, sinubok na buhatin ang imaheng marikit. Ngunit sila'y nabigo, kanila man itong ipilit, lubos na nagtataka ang lahat kung bakit. Nang ito'y masaksihan ng kaniyang may bahay, ako na ang sambit niya ang lalapit sa Santa. Laking gulat ng makikisig sa kanilang nakita na ang tanging nakabuhat ay ang kanyang asawa. Dali-dali niya itong inuwi sa tahanan. Banaag sa mukha ang laking kasiyahan. Inilagay sa pedestal at nilagyan ng tanglaw, nanalangin ng taimtim at bukal sa kalooban. Tila di mapigil ang kanyang katawan. Ang lalaki ay ibig hawakan ang banal. Ang babaeng asawa habang nagdarasal ay biglang napigil ang kamay ng kanyang mahal. Dito napagtanto na ang santang marangal ay bawal hipuin ng palad ni Adan. Dumarating, 21 ng Enero, abalang-abala ang
mga tao sa baryo, sapagkat sasapit ang kapistahan ng santo, dinarayo ng deboto, nagmula pa sa ibang dako. Si Santa Ines ay isang martir na nagtalaga ng sarili sa Panginoon. Mga kapatid, kapag ka sinabi nating martir, mula sa salitang marturya, nang ibig sabihin ay witness, saksi, nanindigan. Nanindigan sa pananampalataya hanggang sa dumanak ang dugo, hanggang kamatayan. Si Santa Agnes o Santa Ines ay tinaguriang virgin and martyr. Pinararangalan natin si Santa Ines sapagkat siya ang ating patron. Mga kapatid, kapag po sinabi nating patron, parang padron na ang ibig sabihin ay pattern, huwaran, modelo, halimbawa. Ipinapattern natin ang ating buhay sa buhay ni Santa Ines. Iminumodelo natin si Santa Ines sa larang ng pananampalataya. Dito po sa amin sa Bulacan, Bulacan, ang barangay ng Santa Ines ay kilala sapagkat meron silang tradisyon na hindi ipinapahawak ang imahen ni Santa Ines sa mga lalaki. Tama po ba ito o mali? Nasa ating pananampalataya, nasa ating tradisyon, nasa ating pagkaunawa. Marahil ito ay nagbibigay sa kanila ng malaking pananampalataya. Marahil ito ay nagbibigay sa kanila ng malalim na pananampalataya. Kung ito ay nagdudulot sa kanila ng maganda, salamat sa Diyos. Kung ito ay nagdudulot sa kanila ng mas mapalapit sila kay Kristo, salamat sa Diyos. Kung ito ay nagdudulot sa kanila ng mabuti, salamat sa Diyos. Kung itutuloy, maganda. Pero dapat ang tanong, nakatutulong ba ito sa pananampalataya? Viva Santa Ines! Ang sigaw ng karamihan. Viva Santa Ines! Nagmula sa puso't isipan. Mahal na poong Santa Ines, bit-bit ng kababaihan. Tanging pakiusap nila'y huwag hipuin ng kalalakihan. Sa mayamang kultura, dito'y nakapaloob, kasaysayang nakalimbag at buhay nakaloob. Biyayang maituturing sa kultura at tradisyon, nakikitang lunduyan ng noon at ngayon. Ang mga kapistahan, lalo na sa ating mga Pilipino, ito ang sumasalamin sa isang mayamang kultura ng isang pook kung paano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang ating mga patron. So dito natin nakikita yung pagkakaisa ng mga mamamayan na matagal ng panahon na minana natin sa ating mga ninuno, na hindi natin dapat na binabaliwala ang mga kapistahan na ito sapagkat ang kapistahan na ito ay nakakabit na sa ating mga Pilipino. Kumbaga ito'y nakatali na sa ating pusod, Yung mga mamamayan na wala doon for several years, sila ay bumabalik sa kanilang sariling bayan para lamang tunghayan at makipagniig sa isang kultura na minahal nila, kahit nasaan mang sulok sila. Mahigpit na ipinagbabawal bagamat wala naman tayong batas na maituturing na nagbabawal sa mga kalalakihan na humawak dito. Kasi talaga namang hindi, dahil we cannot legislate culture, Hindi natin pwedeng isabatas ang kultura, lalo tigit kung ito ay nakagisna natin at bahagi ng isang kulturang pinagyaman ng iba't ibang panahon. At ang paniniwalang ito ay itinuturing natin bilang isang pamanang dunong dahil ito yung yaman ninyo at ito yung maituturing na nagbibigay dalisay sa kasaysayan hindi lamang ng baryo ng Santa Ines kundi ng bayan ng Bulacan at maging ng buong lalawigan. Katulad na ibang mga tradisyon, dapat natin itong pagpatuloy. Ang mga tradisyon ang bumubuklod sa atin bilang isang komunidad. Nagkakaroon tayo ng kakaisa at
pagkilala sa ating komunidad, sa ating pamayanan, sa pamamagitan ng mga tradisyong ito na alam natin na mula pagkabata ay pinaniniwalaan at isinasabuhay natin lahat. So, ang mga henerasyon ngayon, lalo na yung mga kabataan ngayon, dapat kayo yung culture bearer kayo, no, ng inyong bayan. Panatilihin natin, palaganapin, ingatan natin, no, at isabuhay natin kung ano man yung tradisyon na ating kinagisnan at kinamulatan. Ang imahen ay ililibot sa buong kanayunan kasama ang mga deboto at mamamayan. At bago iuwi sa payak niyang tahanan, hahandugan ng awit at tula ng isang paraluman. Ipahintulot po aking ibabatid ang buhay ng aming Pintakasi Ines. Ang luwante, ito yung taon na nagbibigay ng luwa. No? Luwa ang tawag sa isang practice na nagbibigay ng parangal sa Panginoon, nagbibigay ng parangal sa patron, no, ng kanilang bayan, no, ng kanilang pook. At ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-usal ng tula, no? Na papuri sa Panginoon, papuri sa mahal na birhen, papuri sa patron. Santa Ines, aming patrona, sa himala ikaw ay sagana, tunay na dinarayo ng mga naniniwala, kumakapit sa iyo at puno ng pag-asa. Ako ay si Dalia Navarro. 40 years old po lang ata ako noon. Nagkasakit ako na tanggalan po ako ng dede. Ang sabi sa akin ng doktor na kailangan sa linggo lang tanggalin na yan dahil cancerous na ikayan. Sabi nga noon. Binigyan ako ng kapa ng biyanan ko. Pinanghingi ako dito para isapin sa aking higaan, para sa aking sakit na biniyayaan naman ako ng malapusan din. Binigyan niya ako ng mahabang buhay. Yun ang dinadalangin ko sa kanya dahil maliliit pa anak ko. Kaya nung tuwing sisimba ako, mananalangin ako maigi sa kanya. Malapusan, Dennis, bahabain yung buhay ko. Kayo na po bahala sa akin. Dahil kayo, ang gabay ko sa buhay. Ngunit kakaiba, kaugaliang dito'y nagaganap. Tanging kababaihan sa santay dapat humawak. Kaya't ang andas ng imahen, mga babae ang bumubuhat. Ito ang kaugaliang hanggang ngayon nagaganap. Sa aking paniniwala, hindi na mawawala yung nakagisna namin tungkol sa aming patrona na bawal hawakan ng lalaki. Dahil kahit na sa maliit kong anak, nakukwento ko na yan na ang ating mahal na patrona sadyang bawal hawakan ng lalaki. Dahil ayaw namin na magkaroon ng pagsusubukan nila na hindi ka nais-nais na bagay na mangyayari sa baryo. Mahalagang ipagnilaya namin tong mga babae kung bakit kami lamang binigyan ng ganitong pagkakataon at saan talaga nagmula o anong pinagmula ng ganitong paniniwala. Bakit kami lamang ang pinapayagan na humawak sa santo. Sa unang tingin, talagang merong masasabing diskriminasyon. May diskriminasyon yan kung walang malalim na pagpapaliwanag sa likod ng dahilan na yan. Para sa mga kalalakihan, ang aking panawagan ay patuloy silang maging bukas sa pag-unawa sa papel naming mga kababaihan sa lipunang ating ginagalawan. Kaugalian sa Santa Ines ay tunay na sagisag na ang babae ay bulaklak, hindi dampian ng palad. Kanilang karapatay hindi dapat nilalambat, hayaang lumipad sa lipunang malawak. Ako si Santa Ines at ito ang aking kwento.